Okay, good morning po sa lahat. It's me again, Rico Tutorial Vlog. At for today's video, share ko lang po sa inyo itong pag-troubleshooting ng isang street lighting pole na hindi umiilaw. So pinacheck ko nga po dun sa aking electrician at ang sabi sa akin ng aking electrician, ang problema daw ay neutral fail. So ibig sabihin, walang connection po yung neutral. Kaya ang ginawa ko, pinahukay ko po yung part na may pinag-terminate po doon sa ibaba ng street lighting pole, doon sa may katabi ng foundation niya mismo, para malaman nga namin kung may problema yung kanyang neutral. Ayan, at kung interesado na po kayong malaman kung paano kami mag-troubleshooting ng mga ganitong problema ng electrical, so samahan niyo po kami sa aming gagawin po na ito. Kaya ano pang hinihintay po natin, wag na po natin patagalin pa ang intro na to. Let's go! Tara, puntahan po natin yung ginagawa ng aking electrician tsaka yung aking dalawang labor. Pakita ko po sa inyo yung location. Sa part po ng video na ito ay nahukay na nga po ng dalawang labor ko ang location po nitong street lighting pole na may neutral fail. At ito naman pong kulay black na ito na hinahawakan po nitong electrician ko, yan po yung chemical na tumigas na, at dyan po nakaterminate yung connection po ng street lighting pole. So kailangan po naming tanggalin yan at para palitan. Ang chemical po kasi na ito na ilinalagay ko dito, 5 minutes to 10 minutes pagka na-mix nyo po yan ay agad pong titigas yan. Kaya kailangan make sure na naka-close po ng maayos yung plastic seal pack po na yan. So yun po yung aming ginagawa na ipinakita ko po sa inyo kanina. Ang sabi ko nga dun sa aking engineer na mag-open na lang kami sa ibang part ng cable para kumuha ng connection dun sa neutral. Ang sabi sa akin, i-open daw namin yung dating pinag-terminitan, yung dating connection. Sabi ko naman may chemical yun at tumigas na yung chemical doon, hindi natin basta-basta may open yun. Ang sabi naman sa akin ng engineer, i-open na lang daw yung dating pinag-terminitan. Yan, subukan po natin kung talagang ma-open namin yun. Kasi alam ko hindi na mabubuksan yung dating pinag-terminita na yun . Subukan namin. Okay, proceed na po kami dun sa aming ginagawa. Bali na stop lang po kaming saglit kanina dahil nag-lunch po nga kami. At before po kami mag-start ng aming trabaho dun sa aming tinotroubleshoot na linya po nung isang street light, make sure lang po namin na safe po yung aming pagtatrabahonan. So maglalagay po kami ng safety cone at signboard, kasi yun po yung requirements na kapag magtatrabaho po kami sa live road, kasi dalawang daan po ito, magkabilaan po may dumadaan na sasakyan. So para ma-secure lang po namin na safe po yung aming pagtatrabaho dun sa location po na yon, so maglalagay po kami ng mga safety cone at signboard. So pakita ko po sa inyo yung mga linagay ng aking mga kasamahan ng safety cone at signboard. Pas po tayo at pakita ko po sa inyo yung linagay ng mga kasama ko na safety cone at signboard. So ayan yung mga safety cone. Okay, ito po yung TMPS na aming susundin. So kailangan mayroon po kami nito, kaya lang wala po kami nito. Ang meron lang kami itong dalawang signboard po na ito. So temporarily, ito muna po yung palalagay ko sa mga kasamahan ko, para magkaroon lang po kami ng warning sign na may gumagawa po dun sa location na yun, dahil hindi naman po kami siguro magtatagal po dito. Siguro naman ay mga 3 hours lang siguro, tapos man na namin itong location na to sa pag-troubleshoot nitong problema nga po dito sa isang street lighting pole po na yan. So yan po yung kabila po na yan. Medyo mahangin lang po, kaya hindi ko masyadong lalabas yung aking camera kasi masyadong maingay. So simplihan lang po natin dito. So ito po yung signboard naming ipalalagay doon sa dulo po na yon. So yan po yung mga kasama ko. At ito po nga yung susundin po namin na TMPS. So ayan, proceed na po ako doon sa paglagay ng signboard ng aking mga kasamahan para mag-guide ko po sila. Okay, ready na po yung aming mga signboard at safety cone. So ayan, naka-arrange na po dyan sa tabi na yan. Maliit lang na area po yung kinuha po namin dahil hindi naman po kayo magtatagal dito. So for temporary lang naman po itong linagay po namin na signboard at safety cone, dahil siguro naman po ay mga 3 hours tapos man na po namin itong ginagawa po namin dito na pag troubleshoot sa problema po ng isang street lighting pole na hindi umiinaw.
So yan, tara puntahan po natin yung mga kasamahan ko kasi gumagawa na po sila dito. So yan po yung location na kung saan sinabi ko nga po live road na may mga dumadaan po dyan ng sasakyan, maging dito po sa kabila po na ito. So kaya nilagyan po namin itong signboard po na ito para mapansin lang po na may gumagawa po dito sa location po na ito para safe po yung aming mga gumagawa po dito. May mga dumadaan po dyan na sasakyan. Ayan yung mga safety cone po namin. Konting safety cone lang to. Siguro ay 14 na safety cone lang po ito. Mula po dyan sa may signboard po na yan. Lapitan po natin itong mga kasamahan ko na gumagawa. Hindi na nila maintindihan kung paano nila babasagin yung chemical na yan. Yung chemical po kasi na yan, yung kulay black po na yan, sobrang tigas po talaga yan. Pagka tumigas na, mas matigas pa po sa gulong ng sasakyan yan. Kasi yung chemical po na yan ay sadyang nakadesign po para sa connection ng mga cable, para safe po yung mga cable. Yung chemical po na yan ay rubber po yan na mas matigas pa nga po sa gulong ng sasakyan. So kaya ang ginagawa po nitong mga kasamahan ko, inuunti-unti po nila, nilalagari, kinakat ng flat screw. So yan, pinupukpok po nila, dinadahan-dahan lang po nila kasi nandyan po nga naka-join yung lahat ng connection nitong street lighting pole po na ito. Once na na-damage po kasi yung linya po na yan, ay marami pong maapektuhan na ilaw po ng street lighting pole kasi yan pong tinatanggalan nitong kasama ko ng chemical rubber po na yan ay yan po yung main line ng isang sirkito. So kaya kailangan ingat po yung pagtatanggal po nitong chemical dahil once na madamage nga po yung linya, baka mas madami pa pong maapektuhan ng mga ilaw ng street lighting pole. Ito po yung pole number 109 at yan po yung ilaw niya. Hindi nga po umiilaw. Kaya ginagawa po namin ngayon. Ayan, naririnig nyo naman po siguro sa bawat pukpok nitong kasama ko kung gaano katindi yung tigas nitong chemical na ito na ilinagay nga po namin dito sa connection nitong street lighting pole na ito. Yan o, pansinin nyo po yung chemical na yan kung gaano katigas yan. So talagang tinatsagaan nitong kasama ko na tanggalin yung chemical na yan sa tulong nitong lagari, flat screw. Pero sinisigurado naman po namin na hindi madadamage yung cable po na nakakonect po dito. Dahil kapag na-damage nga po ito ay baka mas marami pang maapektuhan. So ayan, inuunti-unti nga po namin sa bawat lagari, ini-screw, pinupukpok. Yan, mamaya update ko po kayo pagka nalinisan na po ng maayos nitong mga kasama ko at na unti-unti nang tiktik itong tumigas na chemical po na ito. Dati kami po yung nag-terminate po nitong connection po na ito nung ako nga po ay nasa kabilang company pa. Ito po yung aming mga ginawa noon. Kami po yung mga nag-terminate niyan. So sa dami po ng mga tinerminate po namin dyan ang connection ng street lighting pole, hindi ko na po lubos mabilang at di ko na rin matandaan kung ako pa nga ba yung gumawa niyan or yung iba ko mga kasamaan. Kasi nasa 4 or 5 naman ata kaming Pilipinong electrician doon sa company na una kong pinasukan. Sa part nga po ng video po na ito, kung nakikita nyo po yung part po na sinusundutan ng kasama ko ng screw, ay lumabas na po yung split bolt na kung saan yan po yung natiterminita ng cable na neutral. So inuunti-unti pa rin po nung kasama ko dahil hindi po basta-basta matanggal ng biglaan yung chemical na tumigas nga po dahil may mga iba pang cable na kailangan ingatan po dyan at baka madamage. Yan, at kung napapansin nyo rin po, halos lahat ng mga paraan ginagawa na nung mga kasama ko, nagpapalit-palitan na sila sa pag tiktik nga po nung tumigas na chemical para lang po mapalabas ng maayos yung connection na kung saan kailangan
i-reconnection yung neutral na nag-fail nga, yung walang connection na neutral nitong street lighting pole, para ma-connect po ulit namin ng panibago para umilaw na po ulit itong street lighting pole naming ginagawa po na ito. Part nga ng video po na ito ay natanggal na nung aking mga kasamahan yung chemical na tumigas dito sa na-terminate namin na connection ng street lighting pole. So yan, tinatanggal na po nitong kasamahan ko gamit nga po itong plier, itong nut po nitong split bolt. So yan po yan, yung iniikot po na yan ng kasamahan ko. Yan, kung mapapansin nyo po yung pagkakakonect ng neutral, may mga kulay itim na siya. Ang hinala ko po dito biglang sa pagpasok po ng kuryente nag-spark po ito, kaya nagkulay itim po yung part na yan ng split bolt. Yan, at ito po yung lock po ng split bolt, at ito naman po yung split bolt. Yan po yung tinanggal nung aking kasamahan dyan sa connection po. Yan po yung nag-iipit doon sa cable ng neutral. So yan pong sinusungkit po na ng kasamahan ko. Pansinin nyo po yung connection nitong neutral po na ito. Yan, nagkulay itim po siya. Ibig sabihin nasunog po yung cable po na yan sa biglaang pagpasok po ng kuryente. Kaya ganun po yung nangyari, nag-lost connection po siya. Yan, ginagamitan na ng kasamahan ko ng kung ano-anong mga tools para lang maayos itong connection po nitong neutral nitong street lighting pole. Yan, dito ako sa SLP panel na dito nakakonect yung street lighting pole na ginagawa ng kasamahan ko. So pumunta ako dito para i-on yung breaker po na ito para tingnan kung okay na yung ginagawa ng kasamahan ko. So yan, try po nating i-on itong breaker. At gamitan muna po natin itong manual. So may plastic po ito, protection po ito sa rainy season na minsan na dumadating po dito, kaya mayroon pong plastic. So yan, i-manual po natin. So yan, umilaw na po yung ginawa po naming ilaw. Yan, dyan po yan nakakonect sa mga kasama po niyang mga ilaw na yan. Ayun po yung mga kasamahan ko doon sa dulo po na yan. So yan, okay na yung connection. Naayos na namin yung connection. So yan yung mga kasama ko. So yan, ngayon ang gagawin po natin, i-close muna po natin ito para i-permanent ng bagpilan yung ayusan ng kasamahan ko ng connection. So kailangan walang kuryente para pag bagpil safe yung mga kasamahan ko doon. So yan, close muna po natin. Close lang po natin dito sa manual selector nya. Yan, kapag dito automatic na po yan, gagana po yung photo cell. So dito muna po tayo sa hand para tayo mismo yung magko-control ng supply. So yan, naka-on po ito, kailangan i-off po natin itong breaker nya. Ayan. Tara, puntahan po natin yung mga kasamahan ko doon para bakpila na yung ginawa namin, yung troubleshoot namin na linya. So okay na po yung linya nun. Yan, close ko lang po itong SLP na ito dahil nasisira ng hangin itong plastic na linagay po namin para sa mayat mayang pag-ulan po dito. Yan ay protection po, additional protection po yan dito sa panel. Yan, puntahan ko lang po yung mga kasamahan ko doon. Tara, puntahan po natin yung mga kasamahan ko dito. Medyo may distansya din po yung yung SLP, yan po yung SLP oh. At ito po yung mga kasamahan ko. Part nga po ng video na ito ay linalagyan ng kasamahan ko ng mga blocks. Itong chemical na aming bagong linagay dito sa connection nitong street lighting pole. Make sure lang na hindi po magagalaw yung bagong chemical na ilinagay po namin dito sa connection.
para makita nyo rin po yung chemical naming linigay, yung linagyan ng mga blocks ng aking kasamahan. So yan, pakita ko po sa inyo kahit sa picture lang kasi hindi ko na po na videohan nung time na nilagyan ng kasamahan ko ng chemical. Lahat po ng nanood at umabot po sa part po ng aming video po na ito ay buong puso kaming nagpapasalamat muli sa inyo, at baka pwede po naman paki-comment po ninyo kung saan bansa po ninyo napanood ang aming mga video, at syempre wag po natin kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel.